Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At syempre, meron rin tayo ditong Montero natin mga bossing. Ang issue nito ay nagpapakarga na sa atin ng refrigerant. Pero pakalipas ng mga ilang linggo ay nagbabawas ulit ang refrigerant. Yun ay dahil merong leak yung ating system mga bossing. Ngayon, pina-check na sa atin kung saan nanggagaling yung ating pagbawas ng refrigerant o yung leak. Mga bossing, year 2018 ata itong ating Montero. So may advice kami na mag-cleaning na rin bukod dun sa paghahanap ng singaw. Pero dahil nga minsan ay may konting pagbabago pagdating sa budget, ibig sabihin, yung ating pondo ay limitado. Kaya ang action muna gagawin namin dito ay magte-trace muna kami ng leak sa labas bago kami mag-advise na mag-pull out ng evaporator sa loob. Dahil syempre, iba na ang labor mga bossing pag tinanggal mo ang ating evaporator at harap sa kalikod. So ngayon, halimbawang nandito naman sa labas ang leak, pwedeng dito muna kami mag-focus sa harapan or sa labas para ma-check natin kung nandito. At may mga na-encounter na tayo sa ating mga Montero at baka ito rin yung nagiging problema nyo mga bossing. Yung pinakang condenser nito ay nagkakaroon ng leak doon sa dugtungan ng hotline sa ilalim. So mamaya papakita natin dahil pinatrace ko muna kung saan may makikita kaming parang nag-o-oil. Isa sa mga palatandaan kasi mga bossing ng technician natin, pagka po nagli-leak or nag-o-oil yung ating isang parte ng pyesa, siguradong may leak. Kasi yung ating oil at saka refrigerant ay magkasamang umiikot kaya may mga basihan ng mga technician na pagka nagbabasa ng oil yung ating pyesa, pwedeng may leak. So meron silang nakita sa may side ng ating condenser. Papababa muna natin yung condenser at kung nandun nga yung singaw, dahil nga medyo limitado pa ang budget, hindi muna natin ipupull out yung evaporator. Pero kung sakali naman na napag-isipan ng ating kliyente na isabay na, mas maganda mga bossing dahil bakit? 2018 yung ating Montero, tapos hindi pa nabababa, panahon na rin naman para ibaba. Pero ang nakakatakot mga bossing, pag naibaba na, kung may leak ding makikita kay evaporator or kahit walang singaw, kung pangit na ang kondisyon ng ating evaporator, pinapa-advise natin palitan. Bakit? Dahil nga mahirap tanggalin yung ating evaporator mga bossing dahil tatanggalin lahat yung buong dashboard natin. So kung pangit na ang kondisyon, isosoli mo pa ba? Paano kung hindi siya tumagal? O kaya ang mangyayari, decision ng kliyente natin kung papababa niya o hindi. Pero yung ating target na leak, dapat masolusyonan natin or mahanap natin kung saan nakaposisyon yung ating singaw, no? So papababa muna natin yun mga bossing. So titingnan natin mamaya pag nababa kung dun nga yung ating leak makikita dahil yun yung pinakang nakita namin na may nag-o-oil. Okay? Ito na mga boss na ibaba na natin yung ating condenser. Ito yung mga pakita lang namin sa'yo. Layo tayo sa electric pan. Okay. Ito yung mga isang mga palatandaan mga boss na kung bakit natin siya pinababa dahil nga nandito nakaposisyon yung leak na nakikita natin or yung palatandaan na nandyan yung singaw dahil nag-o-oil. Dahil mga bossing, wala pong ibang langis. Sige, pakikuha na. Wala pong ibang langis or wala namang ibang nakadikit sa kanya na pwede nating sabihin na dahil lang doon kaya nagkaroon siya ng parang oil. So wala diyang intercooler turbo natin, wala rin naman siya diyang oil cooler natin sa ilalim. So talagang galing na sa katawan ng ating condenser yung langis. Tapos isa pa yan mga bossing, yung dumi na yan, kita niyo yung dumi na yan. So pag tanghali, isa yan sa nagiging problema. Pag nabarahan na yung pins natin, hindi na yan makakapag-response ng ganong kagandang lamig dahil mabablock na yung ating clutch pan mga bossing, yung hangin ng ating clutch pan. So papaligtas muna natin yun, papapatunayan pa natin kung talagang totally nandun yung leak para at least masigurado natin na nandun talaga sa kanya. Mga bossing, ito na yung sinasabi natin, no? Ito sakit talaga ng Montero to, hindi ko alam kung bakit, no? Marami na nating na-encounter na ganito na may leak dito sa ating ganitong dugtungan. So ganito, ang isang remedyo, hinang lang muna, mga bossing, no? Pero kung may pamalit, palit ng bago. Pero palagay ko, papahinang lang muna sa atin to. Pero try natin mga bossing, hinangin na lang muna natin.
Ayan, oh. Ayos. Eto na mga bossing, naglagay na tayo ng pressure ulit dito sa ating hininang na condenser at palagay ko naman wala na. Bakit? Wala na nagpapakita eh. Kita nyo ba? Ayan, oh. Hindi kaya yung kabila yan? Ay, dito ba? Ito yung mga bossing, ito yung hinang natin eh. Wala na. Andyan yung position ng hinang natin eh. Okay, pero ganito ang gagawin natin mga boss. Ipapa-flashing ko muna kasi baka mamaya may mga nagtago na takpan lang ng flux. So papa-flashing muna natin yan. Tapos papalitan na natin ng receiver dryer. Pagka wala talagang lumabas, ibig sabihin pwede pa nating isoli at magamit tong ating condenser. Okay? Okay mga boss, ito na yung ating receiver dryer. Papalitan natin dahil nag-flashing tayo nung ating condenser. Saka tingnan nyo yung loob, medyo masikip na. Magkakalasa na yung mga laman sa loob yan. Sasabog lang yan sa condenser natin. Okay mga bossing, nasuli na natin yung ating condenser. At meron din tayong final na leak test or check up dito sa ating condenser. Kahit na na-leak test na natin siya ng actual doon sa ating tubig, pinapainal natin leak test yan dahil gusto nating makita kung meron pang ibang leak, at lalo na dito sa ating isang dugtungan, dalawa. May dugtungan kasi na 1/2 at saka 3/8 o yung ating hotline. So yan yung receiver dryer nating bago. So lilik test natin yan. Pangalawa, yung iba pang dugtungan na meron dito sa labas, ililik test natin. At makikita rin natin dito sa ating leak test mga bossing kung may leak pa sa evaporator. Ibig sabihin may palatandaan tayo na yung pressure natin pagka nagbawas or nagkulang yung ating nilagay, may leak pa tayong hahanapin. Okay? At pwedeng kung wala na sa labas, pwedeng nasa loob naman ng ating evaporator. At wag naman sana mga bossing, dahil dito pa lang sa condenser na in-advise natin papalitan sana ay hindi na umubra. Ibig sabihin, hindi kaya. O kaya ginawa natin ng paraan. Pero syempre, magpa-final tayo para malaman natin kung may leak pa o wala. Tapos load tayo ng refrigerant niyan mga bossing. Lang naman yung mga dugtungan, meron dyan, saka meron din naman dito sa ilalim. Sa ating papuntang likuran mga bossing. Andito yan. Yawn. Okay? So yun na. Tapos pag wala na, magbabacuum tayo ng ating system. Eto na mga bossing, load na kami ng refrigerant. So wala na kami nakitang leak, kaya maglo-load na tayo ng refrigerant ngayon. Reading natin. Uy, nag-off. 15. Mababa yan mga bossing dahil basa yung ating condenser. Kulang pa. Mababa pang load. Karga lang muna tayo mga boss. Taas ang mga thermostat, mabilis mag-off. Okay, karga lang ako mga bossing. Okay mga bossing, ito na yung final nating reading. Meron tayong walang 200, nag-automatic mga bossing. 10, 20, 30, para mga nasa 30 lang pag nag-on. Balik natin. Ang reading niya ay 10, 20, 28, papuntang 30. High side, sakto lang mga bossing. Ito ang gusto natin sa ginagawa natin yung maganda sa ating system. Kasi pwede sanang hindi na i-flashing, hinangin lang para makatipid. Pero kung gagawin yung mga bossing yung tama, kailangan doon may flashing. Bakit? May mga masusunog na langis doon sa ating pagkakahinang. So pagka hindi nyo natanggal yun, babarayan doon sa ating filter at sa expansion valve, no? So tingnan natin yung langis sa loob. Ay, langis, lamig mga bossing, sorry, nadala tayo ng langis. So pag panay automatic, eto na naman na nakuha nating lamig, Gis. Pero naka 18 degrees Celsius yung setting natin mga bossing. Naka 18 siya. Bumababa naman ng 10, no?
Pero goods na tayo dyan dahil ang tinitingnan natin dyan yung nag-automatic, ano bang speed ng hangin. Pasilip nga natin yung cabin filter nito. So, ayun na, very good naman yung ganyang nakukuha nating lamig sa ating thermometer, tapos mabilis mag-automatic, no? Kasi depende mga bossing, wala pang araw ano. Tahimik pa yung araw natin dito. So, okay naman to. Tsaka ang ginawa lang naman natin, repair ng ating condenser at hindi pa nga natin pinapalitan. Pero ang maganda sa ginawa natin, kagaya sinasabi ko, nakapag-flashing tayo, nakapagpalit tayo ng filter dryer natin. Okay, yun lang mga bossing. Obserbahan natin to at syempre may-ari na mga sasabi kung goods o hindi, no? Pero marami nating offer dito mga bossing. Remedyo lang yung ginawa natin eh. Marami pa nating gustong ipagawa dito, kagaya nung linis ng evaporator, palit ng valve, tapos baba ng compressor. Okay? May additional pan pa kaming ina-advise para sa mga ganitong unit dahil nga walang pan yung ating ganitong Montero. Kaya naglalagay tayo ng additional dito. Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat. Syempre, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you.